Samantala sa labas ng Shenki Pavilion habang naghahantay ang second elder sa paglabas ng kanyang disciple na si Zir ay bigla na lamang itong nakaramdam ng napakalakas na presensya. At sa pagdating rin dito ng fourth elder ay kanyang itong tinanong na kung bakit ito nandito, tumugon ito sa kanya na kung bakit din daw ito nandito. Ipinaliwanag ng fourth elder na kung bakit siya naparito gayong pumasok ang mga disciple ng ang kanilang Zhang na sina Zhang Zuan at Zhang Jin at siguradong sa kanila mapupunta ang oportunidad na ito. Tumugon ito sa kanya na kalokohan. Magagaling man ang mga disciple ng Zhang family, hindi rin naman pahuhuli ang kanyang disciple na si Zir. At ayon naman sa fourth elder na huwag daw nitong kalimutan na may king body si Zhang Zuan samantalang special body lang naman ang kay Zir. Ayon din sa second elder na isa lang naman ang body constitution sa mga katangian ng isang tao at sino ang nagsabing iyon ang nagtatakda ng hangganan ng kakayahan noon ang human emperor na si Zhang Li ay wala namang special body, hindi ba't gamulat pa rin siya sa buong panahon niya. Bahagya natawa ang fourth elder at sumagot na walang saysay ang pagiging matigas ng ulo nito kaya't hintayin na lamang nilang lumabas sila mamaya, tingnan nila kung paano ito magdadahilan. Samantala sa loob ng Shenki Pavilion at dahil sa umalis na ang young patriarch ng Samiro clan ay unti-unti na rin naglalaho ang ilusyon. Habang nasabi pa ni Zir na may 5 antas pa pala ng ilusyon, talagang kahanga-hanga at may ganito palang uri ng lahi sa mundong ito. At dahil sa tuluyan na naglaho ang ilusyon ay makikitang ang mga puno na niyayakap nila Zhang Zuan kanina ay isa palang mga poste. Dito ay naimulat na ni Zhang Zuan ang kanyang mata dahilan na mapa-atras siya at nagulat na napatanong dahil may niyayakap siyang prinsesa at kung paano naging poste ito. Ngunit hindi na din pa ito nagtagal dahil dito niya lang napagtanto na nahulog na naman sila sa isang ilusyon at ang tanga daw talaga nila. Habang makikitang papalabas na sila Renxing sa pintuan ay kaagad naman itong nakita ni Zhang Jin at tinawag si Zhang Zuan. Kaya't kaagad napasigaw dito si Zhang Zuan at tinuro ang dalawa na tumigil. Sinabi niyang hindi ito pwedeng umalis, pinatay daw nito si Zhang Tai at dapat din itong mamatay ngayon at ibigay din daw nito ang Emperor Art sa kanya. Dito ay sinabihan ng ating bida si Zir na labanan niya ito at mukhang hindi pa rin daw nito napagtanto ang mga nangyayari kanina. Ngunit bahagyang natawa lamang ito, sinabi niyang isang mahinang tao na protektado lang ni Zir, akala mo ba karapat dapat kang magsalita ng ganyan, may kaya ba talagang gawin si Zir para saktan ako? Dito ay hinamon siya ni Zir na maglaban sila ngunit natawa na naman ito dahil ang lakas naman daw ng loob nitong hamonin siya. Sinabihan naman siya ni Zhang Zuan na kung nababaliw na ba ito dahil kung wala lang ang master nito sa labas kanina na pilayan na sana niya ito kanina. Tumugon dito si Zir na tumigil na ito sa kakadaldol, kung takot ito pwede niya itong kalabanan gamit lang ang isang kamay. Dahil dito ay hindi na napigilan ni Zhang Zuan na umatake dahil ibibigay niya raw dito ang gusto nito. Gamit ang Absolute Zero ay nagcast dito si Zir ng kanyang Ice Physique dahilan na ma-frozen si Zhang Zuan at hindi naman din dito makapaniwala si Zhang Jin sa kanyang nakita. Gayunpaman gamit ang King Body ni Zhang Zuan ay kaagad niyang winasak ito ngunit hindi rin siya makapaniwala na kung paano nangyari ito at paano daw nagkaroon ng lakas si Zir. Dahil dito ay nakangiti siyang sinabihan ni Zir na kung takot na ba ito ngayon. Umatake muli si Zhang Zuan, dito ay ginamit niya ang kanyang innate eye at isang napakalakas na enerhiya ang lumabas dito na patungo kay Zir. Dito ay inilabas din ni Zir ang kanyang Ice Phoenix kaya't nang makita ito ni Zhang Zuan ay napapatanong ito sa kanyang sarili na kung ano ito, ngunit kaagad niya ring napagtanto na ang lakas ni Zir ay nasa Saint Body na. At ang pinakawala ni Zhang Zuan na atake na kanyang innate eye ay nilamon lang ito ng Ice Phoenix ni Zir dahilan na tumilapon ang kanyang katawan dito. Samantala sa labas ay nagsaad ang fourth elder na malapit nang lumabas ang mga nasa loob at sa madaling salita, kung may mangyaring hindi maganda sa alagad mo maghanda ka na lang. Tumugon ito sa kanya na anong ibig mong sabihin, isinusumpa mo ba ang alagad ko? Bakit hindi mo sabihin na baka may mangyari sa mga alagad ng Zhang family nyo? At babala ng second elder, kung uulitin mo pa iyan puputulan ko ang dila mo. Sumagot ang fourth elder na sinasabi ko lang ang totoo at sa kanandyan naman si Zhang Zuan, sigurado naman na magiging maayos ang lahat. At sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay bigla na lamang may sumabog sa kanilang harapan, nang makita ay ito nga si Zhang Zuan. Upang namatawa ang second elder at sinabihan ang fourth elder na idilat mo ang mata mo at tingnan mo kung sino ba talaga ang napahamak.
Sa gulat ng Fourth Elder ay kaagad itong lumapit at nagtanong na kung ano ba talaga ang nangyari, may nakasalubong ba kayong malakas na demonyo sa loob ng Shenki Pavilion. Tumugon ito sa kanya na kagagawan ito ni Jiang Zier at hindi siya makapaniwala sa lakas ng atake nito, dahilan na magulat ang dalawa at napasabi ng sabay na imposible. Sinabihan siya ng Fourth Elder na paano kanya magagapiga yung special body lang naman ang meron si Zier at sumasang-ayon naman din dito ang Second Elder. Iginiit ni Zhang Zuan na malinaw ang kanyang nakita na sa Saint Body na ang lakas ni Zier. Kaya't napatanong na dito ang Second Elder na kung may tama na ba ito sa ulo. Dito ay lumabas si Zier at tinawag ang kanyang master, kaya't kaagad itong pinalapit ng kanyang master at nagtanong dahil may tanggang nagsasabing may Saint Body ka daw. Siguro gusto lang niyang isisi sa'yo ang pagkatalo niya, kaya't sabihin mo sa Fourth Elder ang totoo. Tumugon nito sa kanya na master, mayroon na akong Saint Body ngayon. Upang na mapasabi ang kanyang master, narinig niyo ba sabi ng alagad ko may Saint Body siya? At natigilan ito at napatanong anong sinabi mo. Dito ay inilabas ni Zier ang kanyang bagong lakas, sabi nito master mayroon na akong Ice Phoenix Saint Body, kung hindi kayo naniniwala tingnan niyo ito. Dahil dito ay napasabi ang kanyang master na ang liwanag ng isang Saint Body, totoo nga may Saint Body siya. Zier, anong nangyari, baka naman may dalawa kang body constitution noon at hindi palang nagigising yung Saint Body. Sagot niya na master, nakakuha ako ng napakalaking oportunidad sa loob ng Shenki Pavilion at nag-evolve ang special body ko papuntang Saint Body. Nang makita ay nanlamig ang dalawang elder sa gulat at sabay sabi na imposible. Dito ay lumapit ang Second Elder at tanong niya paano pwedeng mag-evolve ang body constitution, gayong wala pa akong narinig na ganyan at medyo mahirap paniwalaan ang sinasabi mo. Tumugon nito sa kanya, totoo ito, parang panaginip lang din ang pakiramdam ko. Sagot ng Second Elder, dahil kung ganun pumunta muna tayo sa Assembly Hall dahil mahalagang usapin ito para sa buong sekta. Dagdag niya pa dito, dahil nakuha mo ang ganitong pagkakataon ngayon sigurado nang sayo na ang pwesto bilang core disciple. Sagot ni Zier, master, sa totoo lang nakuha ko ang oportunidad na ito dahil kay Mr. Ren. Sabay inilabas ang ibinigay sa kanya ni Ren Xing na ang Emperor Art at tingnan niya raw ito. Nang makita ay kaagad nalaman ng Second Elder ang hawak ni Zier dahil ito lang naman ang Emperor Art na mas lalong ikinatuwa niya at sabay. Sabi na malayo daw ang mararating nito. Ngunit ipinaalam ni Zier sa kanya na si Mr. Ren ang nagbigay nito sa akin. Kaya't napatanong ang Second Elder sa gulat na bakit naman niya ibibigay ito sa'yo. Sagot ni Zier, wala lang siyang interes dito kaya't hindi kaagad nakapagsalita ang kanyang master na kung totoo nga ba ang sinabi nito. Sa isipan ni Ningzo ay hindi siya makapaniwala na buhay talagang nakalabas si Ren Xing at nakakuha pa ng napakalaking oportunidad si Jiang Zier, kaya nakuha niya iyon ay dahil kay Ren Xing. Sa taas ay nagsaad ang Second Elder kay Ren Xing dahil sa may kinalaman daw ito sa kanya, kung ganun sumama ito sa kanila. Sa papalayo na sina Ren Xing ay napapatanong dito si Ningzo sa kanyang sarili na kung talagang may kinalaman nga ba ito kay Ren Xing. Kung hindi lang sana ako nagkamali ng desisyon noong una at nakipagkaibigan ako kay Ren Xing, siguro sa akin napunta ang oportunidad na nasa kay Jiang Zier ngayon. Dito sa Assembly Hall ay maririnig kaagad sa labas ang sigaw ng Vice Sect Leader at napatanong na kung bakit nandito na naman si Ren Xing. At tinanong ang Second Elder na kung bakit niya ito dinala dito para lang baguluhin lang ang pagsasanay niya. Ipinaliwanag ng Second Elder na nandito siya upang sabihin na naayos na ang problema sa Shenki Pavilion. Tumugon nito sa kanya na kung paano nangyari iyon, paanong niresolba agad ng ganoon kadali ang usapin sa Shenki Pavilion. Dito ay inutusan niya si Zier na ikwento sa kanila ang nangyari sa loob. Hindi na ipinakita ang paliwanag ni Zier at matapos iyon ay napatanong dito ang Vice Sect Leader, na ano ba ang Sameroklan, narinig niyo na ba sila? Tumugon sa kanya ang Fourth Elder na wala kaming narinig na ganyang pangalan. Kaya't tinanong niya si Ren Xing na kung hindi ba nito ipapaliwanag sa kanila. Sagot ni Ren Xing na hindi na kailangan dahil hindi niyo rin naman sila makilala sila o makakaharap. Upang na mapasabi na lamang dito ang Fourth Elder, nakakainis talaga ang ugali nito at tinawag ang Vice Sect Leader, ayaw niyang magsalita. Pumagit na ang First Elder na kung ayaw niyang magsalita bakit natin pipilitin, at saka inayos ni Ren Xing ang gulo at nakahanap pa ng Emperor Art. Sa madaling salita, dapat nga bigyan siya ng gantimpala dahil sa nagawa niya. Nagsalita ang Vice Sect Leader na nasa kamay naman ni Jiang Zier ang Emperor Art, kaya sa kanya natural mapupunta ang kredito.
Pwede nang itaas ang pwesto ni Zir bilang core disciple. Pero kung hindi aaminin ni Renshing ang buong detalye ng nangyari sa Shenki Pavilion, hindi ako pwedeng magbigay ng anumang parangal sa kanya. Sinabihan ng First Elder si Renshing na bihirang oportunidad ito at nakinig ka sa akin, ikwento mo lang ang nangyari sa loob at ito na ang pagkakataon mo para makaalis na sa Menial's quarters. Sagot dito ni Renshing na tumatalikod na huwag na kayong mag-alala, maayos naman ang pamumuhay ko doon at aalis na ako. Dahilan na magalit na dito ang Vice Sect Leader at napasabi na tingnan nyo nga naman ang ugali niya, may respeto ba siya sa akin? Pumapasok at lumalabas na parang wala lang at akala ng iba kung sino. First Elder, kahit gaano mo pa siya pinapahalagahan ngayong araw, parurusahan ko talaga siya ng matindi para gumaan ang loob ko kung hindi mababaliw ako sa inis. Isang disciple namang ang mabilis na tumatakbo na papunta sa kanila at kanyang inuulat na may mahalagang siyang balita. At kaagad siyang inutusan ng Vice Sect Leader na magsalita ito at kung ano ang nangyayari. Sinabi niyang galing ito sa Supreme Mystery Sect at bukas ay darating ang kanilang sugo para pag-usapan ang pagpapakasal at pagbubuklod ng kanilang dalawang sekta. Upang na magulat ang Vice Sect Leader habang nasabi pa ng Second Elder na may pinaplano na naman ang Supreme Mystery Sect. Nagsaad ang First Elder, sa paningin ng iba parang pagpapakasal lang, pero ang totoo gusto lang nilang sakupin ang Superior Abstruse Sect natin. Dagdag pa rito ng Fourth Elder, pero sa ngayon sobrang lakas na nila at hindi pa natin kayang kalabanan, mag-ingat na lang muna tayo at tingnan natin ang mangyayari. Pahayag ng Vice Sect Leader, natatakot akong mahirapan tayong tumanggi at wala namang chief disciple ang ating sekta, at sino kaya ang pwedeng ipapakasal sa susunod na pinuno nila? Dito ay inumungkahi ng Fourth Elder sa Second Elder, ba't hindi na lamang ang disciple na si Zir ang ipapakasal nila? Sagot ng Second Elder na kalokohan, bakit niya naman gagawin ito? Kung ganun, may maimumungkahi akong tao kanina lang may na-promote bilang honorary disciple dahil nahanap ang profound divine token. Sa pagkakaalam niya, ang babaeng iyon ay sakto lang ang edad at higit sa lahat wala namang kwenta ang batang iyon. Kung ipadala man natin, walang mawawala sa atin at maaayos pa ang problema. Sinagot siya ng First Elder na kalokohan at tinanong na kung alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng honorary disciple. Ang honorary disciple ay ang taong magdadala ng karangalan sa ating sekta, sa halip na protektahan itatapon mo pa sa kapahamakan. Hahihiya ako na kasama ka rito. Kung ganun, ikaw na lang ang umayos nito, at sinasabi ko sa iyo, handa na sila kapag hindi natin ibinigay ang gusto nila, mas malala ang mangyayari. Kahit ganun pa man, hindi tayo pwedeng gumawa ng bagay na nakakahiya. Dito ay pinatigil na sila ng Vice Sect Leader at ipinauubaya niya na ito sa kanila, gawin ng mga ito ang nararapat at huwag daw nilang hayaang mapahiya ang kanilang sekta. Samantala sa Menial Quarter, sa pagpasok dito ni Renshing ay kaagad nagkunwari ang dalawa na natutulog. At napatanong si Renshing kay Yejing na kung bakit nandito pa ang dalawang iyon at hindi pa umaalis. Sinabi ni Yejing na kanina pa sila dito na nakaipit na sila sa pader at hindi na makalabas. Kung ganun, sumunod sa kanya si Yejing dahil may itatanong siya dito. Nang marinig na patanong si Protector Zhang na kung alam niya bang nagkukunwari lang tayong tulog at alam din ba niyang kaya nating umalis sa pader. Tumugon sa kanya si Steward Huang na huwag tayong magpanik, manatili na lang tayo dito. Sinabi ni Protector Zhang dito kasi ay ang lakas ng spiritual chi daang beses na mas malakas kaysa sa labas at tangalang raw ang aalis dito. Saad rin ni Steward Huang na kung dito siya mag-aaral at magsasanay, okay lang sa kanya na nakasabit sa pader habang buhay. Basta hanggat hindi tayo pinalalayas, hindi tayo aalis, at siya ang nagtulak sa atin dito at siya rin ang may responsibilidad. Tugon ni Protector Zhang na tama nga naman ito. Dito ay tinanong ni Renshing si Yejing na kung ano ang koneksyon mo sa sect leader ng Superior Abstruse Sect. At napatanong si Yejing kay Renshing dahil kung ganun alam na pala nito ang lahat. Sinabi niya na ang sect leader ng Superior Abstruse Sect ay ang ama niya. At inaasahan na rin naman ito ni Renshing sa kanyang isipan noong nasa Shenki Pavilion siya, kahit imahinasyon o projection lang yung pinuno na ginawa ng Sumeru Realm, naramdaman ko na may pagkakahawig ang aura niya kay Yejing. Ipinaliwanag din ni Yejing na noong ipinanganak ako nagkaroon ng problema sa pagsasanay ang nanay ko kaya naging pangit at mahina ang utak ko noong bata pa ako. Kahit dinala ako ni ama dito sa sekta bilang pinuno, kailangan niyang ingatan ang reputasyon niya kaya hindi namin inamin sa lahat na mag-ama kami, hanggang sa bigla na lang siyang nawala.
Tanong niya Mr. Ren, may alam ba kayo kung nasaan siya ngayon? Sagot ni Renshing, wala pa sa ngayon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay nakarinig ang mga ito ng sigaw at nang makita ay ito nga si Bai Chao Chao na hinahabol ng mga disciple ng inner disciple ng Superior Abstruse Sect. Dito ay sinabihan nila si Bai Chao Chao, inuutos ng Vice Sect Leader sa kanila na sumama ito sa kanila. Dumating dito si Renshing at nagtanong na kung bakit naman ng mga ito dadalhin si Bai Chao Chao. Sagot nila, wala kang pakialam dito. Kaagad namang lumapit dito si Liu at inutusan sila ni Renshing na paalisan nila ang mga taong ito. Upang na magalit ang isang ito at sinabi niyang, ang kapal ng mukha mo Liu, isa ka lang menial disciple tapos makikialam ka sa gawain ng mga inner sect disciples. Sumagot si Liu, ngunit may kasama na kamao dahil walang kwenta sa kanila ang inner sect disciples sa lugar na ito. Kahit na ang vice sect leader mismo ang dumating, wala ring magagawa ito. Nang tumama ay tumalsik nga dito ang katawan ng lalaki. Pagkatapos ay tiningnan ni Liu ang isa na natatakot at napatanong na kung paanong ang isang hamak na menial disciple ay ganito kalakas. Dahil sa tingin ni Liu sa kanya ay mabilis itong tumakbo at nagsasabing maghintay lang daw ito dahil babalik siya. Nang makaalis ang lalaki ay natutuwa dito si Liu at hindi makapaniwala na ganun lang kadali niyang napatumba ang inner sect disciple at sa ngayon si Mr. Ren na ang magiging guro niya habang buhay. Sa pagbalik ng dalawa ay kaagad nilang ipinaalam sa First Elder at Fourth Elder na hindi nila nagawa na dalhin pabalik dito si Bai Chao Chao dahil sa pinipigilan sila ni Renshing at isa pa ang menial quarters ay ginawa niya ng kanyang teritoryo. Dahil dito ay napalingon ng Fourth Elder sa First Elder at kanyang sinabi na hindi na tama ito dahil kung hindi nila ito parurusahan mawawalan ng dignidad ang Superior Abstruse Sect. Ipinaalam muli ng First Elder sa kanya na si Bai Chao Chao ay napakahalaga para sa kinabukasan ng kanilang sekta. Dagdag niya pa, mula nang dumating si Renshing dito lahat ng ginagawa niya ay pambihira, sa tingin ko dapat natin siyang suportahan at sanayin. Baka malaki ang maitulong niya sa atin balang araw. Sagot nito, mukha talagang kinakampihan mo siya, gayunpaman desidido na ako na patayin si Renshing ngayong araw. At inutusan ang dalawa na ipatawag ang Law Enforcement Hall at ipadala para lipulin si Renshing sa paratang ng paghihimagsik, gayon din ang buong menials quarters. Nagsaad ang First Elder na ang Law Enforcement Hall ang pinakamalakas na puwersa sa sekta at ang Vice Sect Leader lang ang may karapatang magpadala sa kanila at wala kang awtoridad na gawin ito. Ngunit dahil sa planado na nila ito ay ipinakita niya dito ang token ng Vice Sect Leader na siyang may karapatang magpatawag sa Law Enforcement, na hindi naman ito inaasahan ng First Elder. Naglakad na ang Fourth Elder, tanong niya sa First Elder na hindi niyo inaasahan, hindi ba? Matagal na akong binigyan ni Vice Sect Leader Guo ng token at ngayon wala na kayong dahilan para tumutol. Sa sandaling ito ay lumabas ang First Elder at tinawag ang kanyang disciple na si Yang Churan. Sinabi niyang pumunta ito agad sa menials quarters at hanapin nito ang isang menial disciple na nagngangalang Renshing. Sabihin nito sa kanya na pinapapunta na ng Fourth Elder ang Law Enforcement Hall para hulihin siya at kailangan niyang magtago agad. Nang marinig ay nagtataka dito si Churan na kung sino itong menials disciple at bakit ito ginagawa ng kanyang master. Ipinaliwanag ng First Elder, hindi siya ordinaryong menial disciple, sa ngayon wala akong oras magpaliwanag. Bilasan mo na kailangan kong hanapin si Vice Sect Leader at bawiin ang token na iyon. Kung kumilos na ang Law Enforcement Hall wala nang kawala si Renshing. Tumugon nito na pupunta ako agad. Sa kanyang paglalakad ay sa isip-isip niya isang hamak na menial disciple lang nagawa pang galitin talaga ang Fourth Elder at ang Law Enforcement Hall. Habang may nakakasalubong sa daan ay niyayaya nga siya ng mga ito na mag-inuman, at may dumating rin raw na magandang gamit sa auction house, sagot niya sa ibang araw na lang. Sa isipan niya hindi maintindihan ni Renshing ang cultivation at alam ba niya kung ano talaga ang pinapractice sa cultivation at ang pakikitungo sa kapwa at karunungan sa buhay. Samantala sa menials quarter sa isip ng ating bida na higit kalahati ng spiritual chi na dapat ay para sa Tianlan Secret Realm ay sinipsip na ng Five-Color Divine Temple at siguro nagwawala na ngayon ang mga tamad na nasa loob ng realm na yun. Sabay naman nito ang pagdating ni Yang Churan at tinanong na kung ito ba si Renshing at tumugon ito sa kanya na oo. Sigaw dito ni Churan na bumaba ka rito, naparito ako dahil inutusan ako ng master ko na ang First Elder at may sasabihin ako, sagot ng ating bida, kung ganun sabihin mo na.
Hindi naman kaagad nakasagot dito si Yang Churan at tinanong si Renshing na kung gusto mo bang talaga nakatayo lang ako sa baba at nakatingala habang nag-uusap tayo. Ngunit sagot dito ng ating bida o ano ngayon? Tinanong niya si Renshing na wala ka bang modo ako ang disciple ng First Elder at isa akong core disciple. Paanong ikaw na isang hamak na menial ay hindi marunong lumspito at sumunod sa tamang asal? Sagot ng ating bida na kung ito lang ba ang ipinapagawa sa iyo ng First Elder. Dahilan na minus na lamang si Yang Churan sa ating bida kaya't napa-thumbs up na lamang ito dahil ang galing daw talaga nitong manginis. Dahil kung ayaw mong bumaba ako na lang ang aakyat dyan. Subalit sa kanyang pagtungtong ay kaagad niyang naramdaman ang napakabigat na pressure nito dahilan na mapaluhod siya nito at napatanong na kung anong klaseng spiritual pressure ito. Dito ay bumaba si Renshing kaya't sinabihan niya ito na sandali lang dahil hindi niya pa sinabi ang utos ng master niya. Dumating si Bai Chao Chao at nagtanong na sino ang kanyang kausap. Ngunit sa likod ay bigla na lamang bumagsak dito ang katawan ni Yang Churan. Sa kanyang pagtayo hindi siya makapaniwala na sobrang dami at lakas ng spiritual chi sa paligid at hindi niya raw akalain na may ganitong lugar pala sa Superior Abstruse Sect at mukhang hindi lang rooftop buong courtyard na ito ay espesyal. Nang makita ito ni Zir ay nakilala niya ito at tinanong na anong ginagawa niya dito. Nalabis namang ikinatuwa rin dito ni Yang Churan nang makita niya rin ang honorary disciple na si Bai Chao Chao. Sinabi ni Zir hindi ko pa nababayaran ang utang na loob dahil sa pinakain mo ako ng spirit meat noong nakaraan, tumugon ito sa kanya magkakaibigan naman tayo at huwag na nating isipin iyon. Nga pala ipakikilala ko sa iyo ito ang pinsan ko si Renshing. Renshing siya naman si Mr. Yang Churan sa Superior Abstruse Sect at kilala siya bilang social butterfly dahil ang lolo ng koneksyon niya. Dahil sa kanya marami na akong nakikilala kamakailan. Bai Chao Chao dahil pinsan mo si Renshing may importante akong sasabihin sa inyong dalawa. Kaagad namang siyang sinagot ni Renshing na hindi na kailangan. Sigaw niya anong hindi na kailangan ang sasabihin ko ay tungkol sa buhay at sabay na itinuro sa taas ang paparating na ang taga-law enforcement. Sa taas nito ay rumaragasa ang sasakyan ng law enforcement dahilan na ikinabahala dito ni Yang Churan gayong huli na raw siya. Sinabi niyang Renshing siguradong papatayin kanila ngayon magtago ka na at pumunta na ang master ko para makiusap kay Vice-Sect Leader sa ngayon bibigyan kita ng oras para makaalis dito, sagot ni Renshing na hindi na kailangan. Na kanyang ikinagulat dahil bilang isang menial disciple hindi mo alam kung gaano kalakas at kitikot ang law enforcement hall. Ang pamilyang Zhang na sumusuporta sa Fourth Elder marami sa kanila ang nasa loob ng law enforcement hall. Sa pagdating ng law enforcement hall at sa pamumuno ni Master Zhang ay kanyang sinigaw na kung nasaan si Renshing. Kaagad namang itong pinuntahan ni Yang Churan at umalis na raw dito si Renshing dahil siya na ang bahala sa kanila. Sa taas nito ay sinabi niyang Master Zhang ang tagal na nating hindi nagkita at mas lalo pa itong lumalakas. Tumugon ito sa kanya Yang Churan ang tagal na nga hindi ko akalain na makikita kita rito. Dito ay nakangiti niyang sinabi Master Zhang tara uminom muna tayo ng tsaa at magkwentuhan. Tugon nito Yang Churan may mahalaga akong gagawin ngayon kaya wala akong oras at sa ibang araw na lang ako na ang mag-aaya at magbabayad. Nako naman, bakit pa tayo maghihintay, kahit may huhulihin man ang law enforcement hall hindi naman kailangan magmadali ng ganito. Sagot ni Master Zhang na sa totoo lang nandito ako ngayon para hulihin ang isang basagulero na nagngangalang Renshing at personal na utos ito ng Fourth Elder at hindi pwedeng ipagpaliban. Sinabi ni Yang Churan si Renshing oo kilala ko siya pero umalis na siya at wala siya dito. Sa kanyang isipan buti na lang at nagmadali akong paalisan si Renshing para magawa ko ng maayos ang utos sa akin ni Master. Tanong ni Master Zhang na kung sigurado ka ba. Sagot ni Yang Churan sigurado ako. Kung hindi kayo maniwala Master Zhang tingnan nyo na lang mismo at sabay turo. Ngunit nang makita ay nakatayo lamang doon si Renshing na kanyang ikinagulat sa isipan niya anong klaseng kalokohan ito bakit nandito pa sila at bakit hindi pa umalis ang mga ito. Dito ay kasama pala sila Zhang Xuan at imungkahi ni Zhang Jin na patayin na kaagad nila si Renshing. Nasinang-ayunan naman ito ni Master Zhang at bilasan lang daw ng mga ito. Sa isipan ni Yang Churan tapos na siya lagot na talaga ang lalaking ito. Sa taas ay sinabi ni Zhang Xuan Renshing hindi ka namin napatay sa Shanky Pavilion noong nakaraan at ngayong araw siguradong mamamatay ka. Sinabihan naman sila ni Renshing na bumaba ang mga ito dito ngunit natawa lang ang mga ito at bakit naman daw nila ito susundin.
Sinabi ni Ren Xing na kung hindi ang mga ito bababa mamamatay kayo, sagot ni Zhang Jin na kalokohan, tingin daw ba nito ay kaya silang saktan ngayon. Ngunit nagulat na lamang ang mga ito nang may tila kakaiba sa kanila at bigla na lamang ang dalawa nahulog at bumubulosok pababa. Nang makita ay tumanbad dito na wala ng mga buhay ang dalawa at naging pagkakataon na naman ito kay Ren Xing para kuliktahin ang mga divine power sa kanilang katawan. Kaya't nang makita iyon ni Master Zhang ay nagulat ito at napatanong na kung ano ang nangyayari, sabay na inutusan ang tauhan sa kanyang likod na bumaba at tingnan. Gaya ng utos ay bumaba ang tauhan, ngunit nagulantang na lamang ito nang makumpirma niya na patay na ang mga ito. Sabay sinigaw niyang Master Zhang sila ay namatay sa pagkahulog. Upang magulat si Master Zhang dahil isa daw itong kalukuhan, paanong ang mga nasa Sky Soaring Realm ay mamamatay lang sa pagkahulog. Itinuro ng tauhan si Ren Xing at dahil sigurado daw siyang patay na ang dalawa at mukhang gawa ito ng lalaking ito. Dahilan na mapangitngit si Master Zhang sa galit na sinabi, bata, naglakas loob kang pumatay ng mga miyembro ng pamilya Zhang. Sagot ni Ren Xing na wala silang kwentang mga Zhang at kung hindi ka titigil sa kakadaldal wawasakin ko ang buong angkanyo. Upang na mapasabi dito si Liu na ang tapang talaga, nakakagigil ang mga salita ni Mr. Ren, sagot ng kanyang kasama na natatakot. Liu, huwag kang padalos-dalos sa emosyon, gayong kinakalaban ni Mr. Ren ang buong Law Enforcement Hall. Dahilan na sampilan siya ni Liu sa mukha dahil kung magtatraidor daw ito papatayin niya ito dito mismo. Sinabi niyang makinig ang lahat, anuman ang mangyari ngayon dapat manatili tayong kampi kay Mr. Ren. Habang sa pader nito ay sinabi ni Steward Huang kay Protector Zhang na hindi ba galing ka rin naman sa pamilya Zhang, pinakilos na ang Law Enforcement Hall at may 2 kabataan na sa inyo ang namatay. Sagot ni Protector Zhang, sa tingin ko hindi na kayang ipagtanggol ni Ren Xing ang lugar na ito, baka dapat na tayong bumaba na sa pader. Sinabi niyang ang pagkilos ng Law Enforcement Hall ay utos ng buong sekta, sa ngayon imposibleng malalabanan ni Ren Xing ang buong organisasyon. At sayang daw talaga ang oportunidad, sabay ng kanilang pagbaba nito sa pader. Tumugon dito si Master Zhang sa sinabi ni Ren Xing na tumatawa na wawasakin ang buong pamilya Zhang. Natawa talaga ako sayo, at inutusan ang tauhan ng Law Enforcement Hall na sumugod at gawing daw nilang patag ang lugar na ito para sa kanya. Ngunit isa na namang ang nagulat at napahinto nang may naramdaman din na napakabigat na pressure at tulad ng nauna ay mabilis itong bumubulosok pababa kasama ang sinasakyan nila na naging sanhi rin ng kanyang kinamite. Kaya't napatanong na dito si Master Zhang na kung may kakaiba nga ba sa courtyard na ito, dahil dito sinabi niyang bumaba sila, at sa kanilang pagbaba ay kaagad din naramdaman ni Master Zhang ang lakas ng spiritual power sa paligid at ang aura, lahat daw ay hindi normal. Dito ay tinanong niya si Ren Xing na kung bakit ganito ang lugar na ito. Sagot ni Ren Xing, none of your damn business. Nagalit si Master Zhang, sinabi niyang ang kapal ng mukha, patayin natin siya at kunin ang courtyard at ibigay ito sa 4th Elder. Sa pangunguna ni Liu, sinabihan niya ang mga ito na tumigil ang mga ito at ang lakas niyong insultuhan ang teritoryo ni Mr. Ren. Dahilan na mina si Master Zhang, sinabi niyang kayong mga hamak na menial disciples, naglakas loob kayong lumaban sa Law Enforcement Hall. Dagdag niya pa, kung hindi ko lang nakita sa sarili kong mga mata hindi ako maniniwala. At inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin nila ang mga traidor. Dito ay sabay-sabay na umatake ang kabilang panig, Law Enforcement Hall laban sa mga mababang uri ng menial quarters. Gayunpaman, dahil sa layo ng kanilang agwat ay hindi nila ito kinakaya at isa-isang tumilapon ang taga-menial quarters. At hindi naman na makapaniwala dito si Ye Jing na lumaban sila sa mga piling miyembro ng Law Enforcement Hall. Natawa na ipinaalam dito ni Master Zhang kay Ren Xing na puro magagaling ang nasa Law Enforcement Hall. Kayong mga mangmang, nakikita nyo na ba ang pagkakaiba? Na ikinagulat ng kasamahan ni Liu dahil puro elite pala sila at paano daw nila ito lalabanan. Dahilan na sampilan ito ni Liu at kung ano naman daw na kung puro elite sila, hindi ba nito nakikita na kalmado lang si Mr. Ren? Dito ay tinanong ni Master Zhang si Ren Xing na kung may habilin pa ba ito. Sagot ni Ren Xing dito, ang tigas talaga ng ulo mo, papatayin na kita ngayon. Dahilan na matawa ito at kingkoy niyang sinabi na narinig niyo ba ang sinabi niya, sabi niya papatayin niya ako. Dagdag pa ng isang ito na tumatawa, Hallmaster, mukhang natataranta na ang batang ito. Habang iniisip din dito ni Yang Churan na sana may nagawa ng hakbang ang kanyang master upang mapigilan ang Law Enforcement Hall.
Samantala pinuntahan ng First Elder na kung saan nagsasanay ang Vice Sect Leader ngunit kaagad siyang pinigilan ng bantay dahil ayon sa pinag-uutos sa kanila ng Vice Sect Leader hindi siya makipag-usap kahit kanino. Tinanong sila ng First Elder na kung pinipigilan ba siya ng mga ito sagot ng isang ito paumanhin gayong sinunod lamang nila ang utos. Dahil dito ay napasigaw na lang ang First Elder na pinapalabas ang Vice Sect Leader ngunit wala man lang itong tugon. Nagpatuloy sa pagsigaw ang First Elder hanggang sa murahin niya na ito kaya't sinabihan siya ng bantay na huwag daw itong maging bastos. Sinabi niyang iisa lang ang hiling niya ang pigilan nito ang Law Enforcement Hall upang na hindi mamatay si Ren Xing. Dito ay nagsalita ang Vice Sect Leader Jin Ostonia ang kapahamakan niya at tanong niya sa First Elder hindi naman kamag-anak mo si Ren Xing, bakit ba sobra kang mag-alala kung mabubuhay o mamamatay siya? Tanong ng First Elder na ano naman ang kinalaman ng pagiging kamag-anak dahil iniisip ko lang ang kapakanan ng Superior Abstruse Sect, si Ren Xing ay may pambihirang talento. Iniisip ko ang kinabukasan ng ating sekta, akala mo ba katulad ako ng mga Zhang na puro sarili lang ang iniisip at sinisira ang reputasyon ng Superior Abstruse Sect? Samantala balik sa labanan dito ay inutusan ni Master Zhang ang kanyang mga tauhan na patayin nila ang lahat maliban sa honorary disciple na si Bai Chao Chao. At dito ay inutusan din ni Ren Xing ang dalawa na si Ye Jing at Liu na sila na ang papatay sa Hallmaster. Na kanila, namang ikinagulat dahil sa hindi gayong nahihirapan na nga sila sa mga tauhan nito ngunit ang Hallmaster pa talaga ang kalabanin nila. Dahilan na magsitawanan ang mga ito at napatanong na kung nababaliw na ba ang mga ito. Ngunit dahil sa tiwala dito si Ye Jing sa ating bida ay walang alinlangan niya itong sinunod samantalang si Liu ay hindi pa rin siya makapaniwala na talagang gagawin nila ito. Dito sa pangunguna ni Ye Jing ay mabilis itong sumunod sa tauhan ni Master Zhang na gayon din naman dito si Liu kahit walang kasiguraduhan ay sinabing itataya niya ang kanyang buhay. Kahit mamatay man siya may maipagmamalaki siya habilin niya pa siya si Liu isang simpleng menial disciple na kalaban ang mga elite ng law enforcement at isa itong karangalan na mamatay. At dito rin ay ginamit ni Ren Xing ang Five-Color Divine Temple at sinabi niyang bigyan ng lakas ang dalawa. Matapos nito ay isang napakalakas na aura ang lumabas dito na pumunta sa kinaroroonan nila Ye Jing at kaagad din niya naman ito naramdaman na ang kapangyarihan na ito ay ibinigay ni Mr. Ren. Dito ay umatake na din ang isang elite ng law enforcement at sa taas nga nito ay makikita ang kanyang sandata na tatagpasin si Ye Jing. Ngunit gamit ang buong lakas ni Ye Jing ay sinabayan niya ang papalapit na atake ng elite ng law enforcement. At sa hindi inaasahan ay nawasak dito ang sandata ng elite ng law enforcement at hindi lamang ito gayong tumalsik din siya sa lakas ng impact nito. Samantalang si Liu naman ay sumiklab rin ang lakas sa kanyang katawan at nagpapasalamat sa ibinigay na lakas sa kanya ni Mr. Ren. Sa bilis ni Liu ay isang atake lang din ang ginawa niya sa isang pang-elite ng law enforcement at bumagsak sa harapan ni Master Zhang. Dito ay napatanong siya na kung ano ang nangyayari paanong naging malakas ang dalawang iyon. Nang makita iyon ni Yang Churan ay napatanong din siya na kung ano ang nangyayari. Sa galit ni Master Zhang inutusan niya na dito ang lahat na sabay-sabay na silang umatake na sinunod naman kaagad ng mga ito. Ngunit sa isang iglap lang ay sabay-sabay rin na bumulagta ang mga elite ng law enforcement hall. Nang masaksihan iyon ni Master Zhang ay hindi ito makapaniwala na natalo ang pinakamalakas na puwersa sa buong Superior Abstruse Sect at paanong daw nangyari ito. Na ganun din naman dito ang pagkagulat ni Yang Churan kaya naisip niyang baka nakahanap si Ren Xing ng kapangyarihan dito at kanyang ginamit. Dito ay mayabang na sinabi ni Liu kay Master Zhang na ito na raw ang susunod sigaw ni Master Zhang ng kapal ng mukha gayong ako ang Master ng Law Enforcement Hall at ang Fourth Elder ay pinsan ko at paano daw ito ng ahas na bastyusin ako. Ngunit mayabang ulit na sinabi ni Liu na walang kwenta ang sinasabi nitong Fourth Elder gayong si Mr. Ren ang nasusunod dito dagdag niya pa Hall Master Zhang harapin mo na ang kamatayan mo. Hindi naman ito matanggap ni Master Zhang kaya't naglabas ito ng napakalakas na aura at sagot niya na kalokohan. Sa sandaling ito ay sabay na rin na gumawa ng paggalaw ang dalawa dahil sa ngayon ay tatapusin na nila si Master Zhang. Subalit hindi ito hinayaan ni Master Zhang kaya't tinudo na nito ang kanyang lakas dahilan na tumilapon dito ang dalawa dahil sa pagsabog ng lakas ni Master Zhang. Matapos ang kanyang ginawa ay humarap ito kay Ren Xing dahil kasalanan niya raw ito at sabay nito ay mabilis siyang umatake gayong papatayin niya raw ito. Dito naman ay binanggit ni Ren Xing ang enemy slaying platform.
Kaya't nagulat na lamang dito si Master Zhang nang may biglang lumitaw sa kanyang harapan ngunit ang kanya pang ikinagulat ay nalock na dito ang kanyang leeg. Sa isipan ni Renshing bilang lugar ng sakripisyo ang pinakamagandang handog para sa Five-Color Divine Temple ay ang ulo ng kaaway kaya naman palaging pag-aari ng templo ang enemy slaying platform, malapit nang umangat ang Superior Abstruse Sect at panahon na para lumitaw ulit ang enemy slaying platform. Dahil sa walang alam dito si Master Zhang ay napatanong ito na ano ang bagay na ito. Ngunit para kay Yang Churan ay nakilala niya ito at napatanong na ito kaya ang maalamat na relic ng sekta ang enemy slaying platform. Ang enemy slaying platform na ginagamit para bitiyin ang mga kaaway ng Superior Abstruse Sect ngunit nawala na ito ng libu-libong taon at bakit biglang lilito ito dito. Dito ay ipinaalam ni Renshing na ang enemy slaying platform ay para bitiyin ang mga traidor na gumugulo sa sekta at ang pamilya Zhang Yu ay tumutulong sa kasamaan at namamayagpag dito sa Superior Abstruse Sect. Ngayong araw papatayin niya ito para maibalik ang katarungan. Nang marinig ay labis naman dito ang panginginig ni Master Zhang. Sabay nito ay bigla na lamang bumagsak ang matalim nito upang namapasigaw si Master Zhang na sandali lang raw. Dito ay nanginginig siyang napatanong sa ating bida na kung talagang seryoso ba itong patayin siya. Habang nakikita ito ng dalawa ay napasabi na lamang dito si Protector Zhang na lintik ang tapang talaga ni Renshing takot na si Hallmaster Zhang at halos umihi ito sa pantalon. Dagdag pa dito ni Steward Huang na ngayon ko na-realize na napakabait pala ni Mr. Ren gayong ipinasabit lang sila sa pader. Sa nakaipit na ulo ni Master Zhang ay tinanong siya ni Renshing na kung may huling habilin ba ito. Tumugon ito sa kanya na kung papatayin daw siya nito ang buong pamilya Zhang at ang buong Superior Abstruse Sect ay buburahin ang angkan nito. Dito ay sinabi ni Ren na kung ganun mamatay na ito upang na magsisigaw si Master Zhang sa pangalan ng Fourth Elder na iligtas daw siya nito. Nasaka din naman dito ang pagdating ng Fourth Elder na kanyang namang ikinatuwa dito habang umiiyak. Nang makita dito ng Fourth Elder ang enemy slaying platform ay napaisip siya na kung ito kaya ang maalamat na enemy slaying platform at bakit daw ito lumilitaw sa Meniel's quarters. Nagsaad si Master Zhang sa Fourth Elder na sobrang espesyal ng Meniel's quarters at ito ay isang napakagandang lugar para sa cultivation dapat nating patayin ang lalaking ito at angkinan ang lugar na ito. Sinabihan ng Fourth Elder si Renshing na palayain daw nito ang Hallmaster sagot ni Renshing managinip ka, na ikinagalit naman dito ng Fourth Elder dahil mas lalong lang daw nito pinalala ang kasalanan nito. Sabi ni Renshing na miyembro siya ng pamilya Zhang isang bulok sa sistema at kailangan ko siyang bitiin ngayon din. Upang na mapangitngit sa galit dito ang Fourth Elder gayong ang yabang daw nito. Nagsaad naman dito si Yang Churan na huwag daw itong magbiro tungkol sa Hallmaster. Ngunit dahil sa hindi nagbibiro dito si Renshing ay kasabay niyang binanggit ang execute dahilan na mapasigaw dito ang Fourth Elder. Ngunit ang natatakot ng labis ay itong si Master Zhang habang bumabagsak sa kanya ang napakalaking patalim kaya't sa sandaling ito ay wala itong nagawa kundi mapasigaw na lamang at ang kasunod nito ay ang kanyang pagkamatay. At hindi naman ito inaasahan ni Yang Churan na ginawa talaga ito ni Renshing. Dahilan na magliyab sa galit ang Fourth Elder at naglabas ng napakalakas na kanyang aura. Sigaw niya hindi ako titigil hanggat hindi ko natatanggal ang balat mo at hinihila ang mga litid mo. Nalabis namang ikinabahala ng dalawa ito dito ay kaagad nang umatake ang Fourth Elder ngunit sabay naman ito ang pagdating ng Grand Elder dahilan na matigilan dito ang Fourth Elder. Ngunit nagulat na lamang siya dito nang bigla na lamang siya nitong sampilan ng Grand Elder. Dito ay tinanong ng Fourth Elder na kung sinong tanggang ng ahas na gumawa nito sa kanya. Sinagot siya ng Grand Elder na ako habang nakatingin ng masama sa kanya. Kaya't dito niya lang napagtanto na ito pala ang Grand Elder tanong niya bakit ito nandito. Sinabihan siya ng Grand Elder na kung hindi daw siya dumating ginawa muna sanang gulo ang buong lugar na ito. Ipinaliwanag ng Fourth Elder na ang lalaking ito na si Renshing ay talagang walang ginagalang. Naglakas loob siyang pumatay sa harap-harapan ng Master ng Law Enforcement Hall. Sobrang lala ng pagiging traidor niya wala nang hihigit pa. Tinanong naman siya ng Grand Elder na bakit napunta sa Meniel's quarters ang Law Enforcement Hall. Tumugon ito sa kanya para kunin si Bai Chao Chao pero pinigilan sila ni Renshing kaya naman Grand Elder parusahan niyo na ang kontrabidang ito. Dahil dito ay sinampal ulit ito ng Grand Elder kaya't napatanong ito sa Grand Elder na bakit anong ginawa ko.
Dito ay ipinaalam sa kanya ng Grand Elder na si Bai Chao Chao ay ang aking personal na huling disciple. Na kanya naman ikinagulat at napatanong na kung paano mo magagawang kunin ang isang walang kwentang dekorasayon na walang talento bilang huling personal na disciple. Dahil dito ay tumanggap ulit ito ng isang pangsampal galing sa Grand Elder. Dahilan na mapasabi na lamang dito ang 4th Elder na nagkamali ako sa desisyon ko pero ang pagpatay ni Ren Xing sa Master at mga disciple ng Law Enforcement Hall ay hindi matatanggap. Ito ay malaking kasalanan ng pagtatrader sa Superior Abstruse Sect. Tinanong naman siya ni Bai Chao Chao na sino ba ang pinatay ni Ren Xing, sagot niya sina Zhang Jin, Zhang Zuan at si Hall Master Zhang. Naisaad ni Bai Chao Chao pare-pareho silang apelyidong Zhang, hindi nyo pa ba gets? Ang totoo niyan hindi ang Superior Abstruse Sect ang kalaban ni Ren Xing kundi ang pamilya Zhang Nyu. Pasiga na tumugon dito ang 4th Elder na kalokohan dahil kahit galing man sila sa pamilya Zhang sila ay mga haligi ng Superior Abstruse Sect. Nagsalita ang Grand Elder habang naglabas ng killing intent at sinabihan ang 4th Elder na kung hindi ba ito nahihiya gayong si Hall Master Zhang ng Law Enforcement Hall ay puro kasamaan ang ginagawa at namamayagpag dito sa sekta, at yung ibang mga Zhang pare-pareho lang sila ng ugali. Akala mo ba hindi ko alam, naging abala lang ako sa pagsasanay at pumikit na lang, hindi ibig sabihin bulag na ako. Tumugon dito ang 4th Elder na pakinggan daw muna ang kanyang paliwanag dahil wala itong kinalaman sa pamilya Zhang, gayong iniisip niya lang naman ang kapakanan ng Superior Abstruse Sect. Ngunit sinagot lang siya nito na tumigil na ito at kanyang sinabi na sa bisa ng kanyang kapangyarihan bilang Grand Elder, mula ngayon lahat ng miyembro ng pamilya Zhang sa loob ng Superior Abstruse Sect ay dadalhin para imbestigahan. Kapag may napag-alamang lumabag sa batas ng sekta, parurusahan ito ng mabigat. Kaya't nang marinig ito ay nanlamig nga dito sa takot at gulat ang 4th Elder. Gayunpaman hindi daw siya pumapayag dito, matagal na itong hindi nakikialam sa gawain ng sekta tapos ngayon kinakampihan nito si Ren Xing kaya't hindi niya matatanggap ang desisyon nito. Dito ay tinanong siya ng Grand Elder na bakit hindi ito pumapayag at sabay itinuro ang enemy slaying platform na kung alam mo ba ito. Tumugon ito sa kanya na ito ang maalamat na enemy slaying platform. Dahil sa alam daw nito ang enemy slaying platform, hindi ba daw nito alam na may sarili itong isip at batas mula pa noong unang panahon at ang mga taong nagdadala lamang ng kapahamakan sa Superior Abstruse Sect ang pinapatay nito. Tumugon dito ang 4th Elder na isang alamat na lamang ito kaya't bakit pa nila ito sineseryoso. Tulad ng sinabi dito ng Grand Elder na ang pinapatay lamang nito ay ang nagdadala lamang ng kapahamakan sa Superior Abstruse Sect, kaya naman lumapit siya dito at hindi naman dito makapaniwala ang 4th Elder. At sinabihan siya ng Grand Elder na malinis ang konsensya ko kaya hindi ako takot tumayo sa ilalim nito, at dahil sa ayaw daw nitong maniwala at kung may lakas ito ng loob bakit hindi ito tumayo dito kasama ko. Sa nanlilisik na mata ng Grand Elder ay tinanong niya ito muli na may lakas ba ito o wala. Tumugon dito ang 4th Elder na wala akong lakas ng loob at patawarin daw siya nito na questionin ko ang desisyon nito at lahat daw ng sinabi niya kanina ay puro kalokohan lamang. Sa nakita dito ni Yang Churan ay hindi ito makapaniwala sa mga nangyayari ngayon kaya't napasabi na lamang ito na ang swerte naman ni Ren Xing nakatakas pa ito ng buhay at walang galo sa ganitong delikadong sitwasyon. Sa pangyayaring ito ay kaagad na din siyang umalis upang ipaalam sa kanyang master ang lahat ng ito. Samantala sa pag-uusap ng Vice Sect Leader at ng First Elder ay tinanong niya ito na kung gusto pa rin ba nitong patayin si Ren Xing. Tumugon ito sa kanya na oo dahil siya na ang naghahanap ng kanyang sariling kamatayan. Dahil dito ay sinabihan siya ng First Elder na sa pagiging makitid ng utak daw nito at kaduwagan habang buhay ito na mananatiling Vice Sect Leader at hindi magiging tunay na Sect Leader. Kasunod naman dito ang pagtalikod ng First Elder dahil sa sobra daw talaga siyang nadidismaya dito. Nang marinig iyon ng Vice Sect Leader ang mga masasakit na salita ay nanginginig ito sa galit at maghintay lang daw ang First Elder sa kanya dahil makikita nito kung hanggang kailan ito mananatili sa pwesto bilang First Elder. At sa ngayon ang naiisip lamang ng First Elder ay ang pagtakas ni Ren Xing sa Superior Abstruse Sect at sana daw nakinig ito sa kanya. Matapos ang pangyayaring iyon ay nakabalik na din dito ang First Elder at habang dala niyang Churan ang isang balita na hindi kapanipaniwala at tinanong kaagad siya ng First Elder na ano ang nangyayari. Ngunit naguguluhan dito si Yang Churan at napapaisip na kung saan nga ba siya magsisimula na magpaliwanag.
Kaya't naguguluhan din dito ang kanyang master na kung ano ang iniisip nito at tinanong na kung nakatakas ba si Renshing. Tumugon nito sa kanya na hindi sa isipan ng First Elder na ang tigas talaga ng ulo. Kaya tinanong nito si Yang Churan na saan ang katawan ni Renshing. Tumugon naman dito si Yang Churan na kinuha ito ng Fourth Elder at sa ngayon mukhang hindi nga dito nagkakaintindihan ang dalawa. Na ikinagulat dito ng First Elder dahil patay na nga raw tapos kinuha pa ang katawan. Dito ay sinabi ni Yang Churan na isa kasi ang Hall Master sa namatay sa mga pinakamahalagang tao ng pamilyang Zhang kaya't normal lang na kunin nila ang katawan. Dahil dito ay natigilan ang First Elder na anong ibig daw nitong sabihin na namatay ang head ng Law Enforcement Hall kaagad namang tumugon ito sa kanya na tama ito. Tanong dito ng First Elder na, kung sino naman daw ang pumatay tumugon ito sa kanya na si Renshing na kanyang namang ikinagulat. Ipinaalam ni Yang Churan sa kanya na nasa menial quarters pa rin ngayon si Renshing buhay na parang wala lang nangyari. Nang marinig ito ng First Elder ay naguguluhan ito dahil sa hindi niya raw talaga kasi maintindihan kaya't linawin ito ni Yang Churan at ikwentong nito ang lahat ng detalye. Matapos marinig yun ng First Elder ang kaganapan ay hindi siya nito makapaniwala na lumabas ang enemy slaying platform at nagulat rin siya nang nangialam ang Grand Elder at di Bai Chao Chao ay naging Halong disciple pa nito at ang pamilya Zhang ay iniimbestigahan. Ayon dito kay Yang Churan na ang swerte talaga ni Renshing dahil may connection siya kay Bai Chao Chao kaya nakuha niya ang proteksyon ng Grand Elder. Hindi ito pinaniwalaan ng First Elder kaya't tinatanong niya si Yang Churan na kung nalaman ba nito na kung bakit ito kinuha ng Grand Elder si Bai Chao Chao na huling disciple. Tumugon ito sa kanya na hindi. Napaisip si Yang Churan na hindi kaya dahil ito sa profound divine token na hawak ni Bai Chao Chao. Hindi ito pinaniwalaan ng First Elder dahil wika niya ang profound divine token ay sagrado lang naman pero walang nakakaalam ng tunay na gamit nito at sigurado siyang may iba pang dahilan. Samantala sa seclusion ng Vice Sect Leader dito ay dumating ang Fourth Elder upang iulat ang mga pangyayari. At lumabas naman kaagad dito ang Vice Sect Leader. At dito ay nanginginig na sinabi ng Fourth Elder na si Hall Master Zhang Po ng Law Enforcement Hall ay ngunit hindi niya natapos ang kanyang sinabi nang sumingit ang Vice Sect Leader. Sinabi niyang gusto niya ring pag-usapan nila si Hall Master Zhang bilang miyembro ng pamilya Zhang gayong tiwala daw siya dito sa kanya. At dahil sa malaki ang naging ambag niya sa pagpatay sa mga rebelde gaya ni Renshing gamitin natin ang pagkakataong ito at gawin siyang ikawalong elder. Sa ganang paraan ay madidagdagan ang kakampi nila sa Council of Elder. Dito ay diretsahan ang sinabi ng Fourth Elder hindi namatay si Renshing bagkus ang Hall Master Zhang ang namatay. Dahilan na mapasigaw ito at napatanong na kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa sandaling ito ay ikweninto ng Fourth Elder ang nangyayari ngunit hindi pa rin dito makapaniwala ang Vice Sect Leader kaya't ulitin daw nito ang kanyang sinabi. Kaya naman naguguluhan na rin dito ang Fourth Elder sa kanya dahil 3 beses niya na itong sinabi. Dito ay napagtanto niya na kaya't hindi nga siya makapaniwala na nakatakas na naman si Renshing napatanong rin siya na kung bakit ganito na lang palagi ang nangyayari. Dahil kung magpatuloy daw ito hindi magiging payapa hanggat hindi niya napapatay si Renshing. Nagsaad ang Fourth Elder na hindi niya inakalang magiging disciple ng Grand Elder si Bai Chao Chao at dahil sa kanya nakuha ni Renshing ang proteksyon ng Grand Elder kaya natalo sila sa pagkakataon na ito. Ngunit ang ikinatakot ng Vice Sect Leader ang pagkuha ng Grand Elder kay Bai Chao Chao na isang honorary disciple bilang huling personal na disciple natatakot siya na baka inihahanda niya itong maging susunod na Sect Leader at gusto nitong siyang palitan. Nasinang-ayunan naman ito ng Fourth Elder dahil kahit walang talento si Bai Chao Chao kailangan pa rin nilang mag-ingat. Kaya't inumungkahi ng Vice Sect Leader na mas mainam kung maalis na din nila si Bai Chao Chao ngunit dahil nasa ilalim siya ng pangangalaga ng Grand Elder mahirap siyang galawin. Sinabi ng Fourth Elder na may plano siya darating na ang sugo galing sa Supreme Mystery Sect at baka magamit nila ito. Gawin daw nila itong na ang original na plano dahil kapag napakasal ang young sect leader ng Supreme Mystery Sect kay Bai Chao Chao doon lang malulutas lahat ng problema nila. Sa madaling salita hindi lang mawawala ng disciple ang Grand Elder at mawawala ng kakampi si Renshing kayong masisiyahan pa ang Supreme Mystery Sect, at sa isang bala 3 ibon ang tatamaan. At nagustuhan naman ng Vice Sect Leader ang planong ito at siguraduhin lang daw nito na si Bai Chao Chao ang hihingi nilang mapang-asawa at mag-ingat ito baka malaman ng Grand Elder na sila ang nasa likod nito.
Matapos ang sandaling iyon at sa paglubog ng araw dito sa Superior Abstruse Sect ay dalawang anino ang mabilis na tumatakbo at nagpatalentulan at makikita rin sa kanilang mukha ang mark na gaya kay Bai Chao Chao at sila ay mula sa Nether Divine Sect. Sa kanilang paghinto ay naisaad ng isa na sobrang hina na daw talaga ng Superior Abstruse Sect kahit dalawa lang sila ay nakapasok sila ng ganito kadali. At nararamdaman niya rin ang aura ni Bai Chao Chao at siya talaga ang gusto ng Nether God kaya't kailangan nila itong siyang dalhin sa Nether Divine Sect ngayong gabi. Dito ay nakita naman sila ng mga disciple ng Superior Abstruse Sect ngunit mabilis lang din na gumalaw ang mga ito na natutuwa na pumatay. Gamit ang Soul Devouring technique ng Nether Divine Sect ay hinawakan niya ang ulo ng disciple at sa kanila pinatay. Dahil dito kaagad na pagtanto ng mga disciple na ang umatake ay mula sa Nether Divine Sect kaya't mabilis na tumakbo ang iba sa kanila para ipaalam na may nakapasok sa sekta. Gayunpaman hindi ito pinahintulutan ng isa sa membro ng Nether Divine Sect dahilan na labis-labis ang takot naman ng mga disciple na ito. Samantala sa Menial's quarters ay dito ay bigla na lamang nag-react ang marka sa braso ni Bai Chao Chao at nalaman din naman niya kaagad ito na may nakapasok na tao ng Nether Divine Sect sa Superior Abstruse Sect. Sa isip-isip ng ating bida na hindi niya pa nga ang mga ito hinahanap ngayon sila na ang lumapit. At kinuha ang Profound Divine Token sa kay Bai Chao Chao na kanyang namang ipinagtataka. Ayon sa kanya kung hindi siya nagkakamali makakatulong ito kay Bai Chao Chao na magising agad ang kapangyarihan nito. Samantala sa Menial's quarters ay nasa labas na ang mga tauhan ng Nether Divine Sect at nakarating sila dito nang walang man lang problema at isinaad ng isa na nasa loob si Bai Chao Chao. Pagmamayabang pa nito na ang pagpatay sa mga tao dito ay kasing dali lang ng pagpatay ng manok at hindi pa daw siya busog kanina at uubusin niya ang nasa loob nito. Dito ay dumating si Renshing at nagsalita sa kanilang likod na kayo lang bang dalawa. Dahilan na magulat ang dalawa gayong hindi man lang nila naramdaman ang aura nito. Kaya't napatanong ang isa na kailan pa ito nakapunta dito tumugon ang kanyang kasama sa hindi niya alam. Kaya't umatake na lamang ang mga ito para patayin ang nasa kanilang harapan at gamit muli ang kanilang Soul Devouring technique. Gayunpaman nagpakawala kaagad si Renshing ng napakalakas na aura dito dahilan na tumalsik ang mga ito pabalik. Na hindi naman nila ito inaasahan dahil kahit ang kanilang Nether God ay walang ganitong kalakas na kapangyarihan. At mula sa kanilang likod ay isang portal ang lumabas at ito nga ang nilalang na mula sa Celestial Crystal Mine na tauhan na ngayon ng ating bida. Na ikinatuwa naman ng dalawa ito at tinawag nila itong guest elder at inutusan nila ito na hulihin ang taong nasa kanilang harapan dahil medyo espesyal ang taong ito at alay nila ito sa Nether God. Tumugon naman ito sa kanila na nakangiti na walang problema. Nalabis na ikinatuwa ng isang ito dahil kanina wala silang nagawa ngunit ngayon nandito na ang guest elder. Subalit nagulat na lamang ito nang hawakan ang kanyang ulo ng nilalang at pati ang kanyang kasama kasabay nito ay pinasabog ang kanilang mga ulo. Pagkatapos ay nagbigay galang ito sa kanyang master dito ay tinanong siya ni Renshing na sabihin nito kung anong impormasyon ang nakuha nito sa loob ng Nether Divine Sect nitong mga nakaraang araw. Ayon sa kanya ang nasa likod ng Nether Divine Sect ay tinatawag na Nether God at nakatago lang daw siya sa Nether Mountain at nagsasanay. Hindi niya pa ito nakita kahit anino man lang pero ramdam ko na sobrang lakas niya at napakadilim ng aura niya. Tinanong ni Renshing na kung may mga kakaiba bang katangian itong Nether God na ito. Dito ay inilabas niya ang kaunting piraso ng aura mula sa Nether God at nakuha niya ito ng palihim. Sa isipan ni Renshing isang madilim na aura at tama ang kanyang hinala na ito ay kapangyarihan galing sa mga puwersang madilim kaya pala si Bai Chao Chao ang target nila. Dito ay ibinigay ni Renshing sa kanya ang Profound Divine Token na ikinagulat ng nilalang na ito gayong ito daw ang Profound Divine Token. Kunin niya raw ito at ilagay ito sa tinatawag nilang Nether Mountain kung saan siya nagsasanay dahil may plano siya dito.